Masayang araw po mga ka-PL. May bago ng bata, si Tambaloslos mga kababayan. Walang iba kundi itong si Sergeant Orly Gotesa. Lumutang kaninang umaga itong si Gotesa mga kababayan. Nag-recant. Binago niya po ang mga nauna niyang salaysay nung minsang dumalo siya sa hearing ng Blue Ribbon Committee sa Senado, mga kababayan. Ipinagtanggol niya na si Tambaloslos, mga kababayan. Dininay niya po na si Tambaloslos ay sangkot sa flood control project. Samantala, nung nauna niyang sinabi sa Senado, isa si Tambaloslos sa sangkot sa manumalyang flood control project. Pero ngayon, hindi na. Dininay niya na po, mga kababayan. At ang masaklap, nilaglag po si dating Congressman Mike Defensor at saka si Senator Rodante Marcoleta. Naknantucha talaga. Iba talaga ang nagagawa ng pera, mga kababayan. O eto po, ang mga naunang naging salaysay ngayon. Ngayon ni Gotesa, mga kababayan, nung lumantad po siya kaninang umaga. O eto ho ang sabi niya. Nadala ako sa matatamis na salitang pangako nina former Congressman Mike Defensor at Senator Marcoleta, kaya ako nagpagamit ng husto. Ayan. Nagpagamit lamang daw siya sa dalawa, mga kababayan. Ganun talaga kapag ka nagre-recant. Binabago mo yung iyong mga naunang salaysay. Siraan mo pa. Sisiraan mo pa yung mga dati mong kakampi. Ikaw ba naman, merong kang ganito, ganyan, ganire na ibinigay ni, hindi mo babaguhin ang mga salaysay mo? Di ba? Yan po ang hinala ngayon ng mga kababayan natin. So ito pa, hindi na din ako kinontak ng opisina ni Senator Marcoleta o former Congressman Mike Defensor, kaya doon ko natantya na ginagamit lang talaga nila ako. Ayan na. Sapagkat huli na ang lahat na mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Ayun, nagsisisi daw siya, mga kababayan, sa mga nauna niyang naging pahayag. At isa pa sa mga nasabi niya, napagtanto niya at doon niya daw natantya na ginagamit lang siya nitong dalawa. Dating Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta. Sayang ka, Gotesa. Sayang ka. Nariyan ang 14 na mga kasamahan mo. Napakatatapang. Kaliwa kanan ng kaso pero hindi umuurong, lumalaban. Nananatili pa rin sa kanila ang pagmamahal nila sa bayan, pero ikaw, pagmamahal na yata sa maleta ang pinili mo. O ito pa, isa sa mga pinakamatinding sinabi nitong si Gotesa, mga kababayan. Isinilarawan niya po dito sa kwento niya ang mga naging kaganapan kasama si Marcoleta. O ito, umupo kami sa isang round table na mesa sa tansya ko, 8 to 10 seaters ang set up. Nagkwentuhan kami ng kaunti. Tapos, nag-open siya ng salita patungkol sa korupsyon. Ayan na, nabanggit niya yung korupsyon. Mismong si Gotesa po ang nakabanggit nitong korupsyon. So alam niya po talaga na mayroong nangyayaring korupsyon. Kasi kung hindi siya sigurado na mayroong korupsyon o wala, lalagyan niya ng korupsyon daw.
O, di ba? Kung talagang inutusan lang siya ni Marcoleta na sabihin mo ito, sabihin mo yan. O, lalagyan niya ng corruption daw kung hindi siya sigurado. Corruption po sinabi niya, sigurado siya eh. O, doon pa lang, huli na siya, mga kababayan eh. Sagot ko naman sa kanya, oo nga sir. Ayan, ha? Sabi niya sa akin na sabihin ko na naghahakot kami ng pera sa bahay ni Kong Saldi galing sa DPWH. Ayan. Sagot ko sa kanya, sir, wala akong nakita. May nag-deliver ng maleta sa Vallaverde. Ayan. Pero, pilit niyang sinabi na may nakita ako at sabihin ko po na nakita ko na ang isang maleta ay binibilang ni Paul bago namin biniyahe ang mga maleta sa BGC. Pinalalabas po dito ni Gutesa, mga kababayan, na tinuturuan siya magsinungaling nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kasama po ito doon sa panibagong recantation statement niya kaninang umaga, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali. Sa isang banda, ang napansin ko pa dito sa mga sinabi ni Gutesa, mga kababayan, ay para bagang sinasabi niyang wala siyang nalalaman na siya'y nakapag-deliver ng maleta o tungkol sa mga mali-maletang pera. Wala siyang nalalaman, hindi siya kasama sa operasyon, hindi siya kasama sa pag-deliver. Parang ganun po ang datingan dito sa mga sinabi ni Gutesa. Kasi marami po siyang sinabi, mga kababayan eh. Parang bagang sinasabi, hindi naman totoong kasama ako na nag-deliver. Kulang na lang ganun ba? Sila lang yan, yung mga 18 Marines o 14. Sila lang yan, di ako kasama. Talagang binago niya po yung kanyang unang pahayag nung pumunta po siya sa Senado. Pero dito siya nadali, mga kababayan. Akala niya siguro walang lulutang na mga litrato mula sa mga dati niyang kasamahan. Na ngayon, ipinakakalat na po nitong 14 na mga dating sundalo na si Gutesa nakuhanan mismo ng litrato, mga kababayan, na nasa harapan niya po ang sangkaterbang maleta, tapos ngayon, i-deny niya. Gutesa, wala ka ng kredibilidad, wala nang maniniwala sa'yo. Sir, kawawa ka. Eto, masasabi ko sa'yo, kawawa ka. Pagdating ng araw, isa ka. Isa ka. Sa gigipitin din nila. Maniwala ka. O eto, ang isa sa pruweba, mga kababayan, na si Gutesa, na nakapag-deliver ng maleta. Kinakailangan po natin ipakita ito, mga kababayan, kasi dinidinay na po nitong si Gutesa ang mga nauna niyang sinabi. Baka mamaya sakyan po ito. Sakyan ng media, sakyan ng mga bangag, sakyan ng mga supporter ni Tambaloslos. Sasabihin, kita nyo, nagsisinungaling para si Gutesa, nagpapaniwala kayong mga DDS. Aba, dapat po natin ipakita ito. Ito po ang post ni Atty. Baligod, mga kababayan. Sergeant Orly Gutesa was involved in the delivery of cash and suitcases. Picture taken by his fellow security personnel of Saldico. Ayan, litrato, mga kababayan. Si Gutesa, huyang lalaki nakatayo po sa harap mismo ng sangkaterbang maleta na napuno po ng pera. Tapos ngayon, i-deny niya na hindi siya kasama. Wala siyang nakita. Naglabas siya ng panibagong recantation statement na umaayon kay Tambaloslos. Diba, mga kababayan, dininay niya po na si Tambaloslos daw ay hindi kasama. Hindi kasama sa mastermind sa flood control scandal. Ito pa isang litrato, mga kababayan. Dati niyang kasamahan po. Na ngayon ay nariyan pa sa 14 na mga dating sundalo na nakikipaglaban po sa korupsyon. Tapos i-deny ni Gutesa.
tarantado rin tong mama na to eh, no? Walang bayag, duwag, mukhang pera, ano? Gutesa, nawala yung bilib namin sa'yo noon. Pero kahit na nawala yung bilib namin sa'yo, hindi na maiaalis sa isipan namin na minsan ay ikinanta mo si Martin Romualdez at yun ang pinaniniwalaan namin dahil sa mga natitirang dating sundalo ngayon na kaparehas din ang mga sinasabi mo. Wala nang naniniwala sa iyo ngayon, Gutesa. O yan o, mga kababayan, yung bininugan ng pula. Si Gutesa ho yan. Etong lalaking nasa harapan, yan, nakikita ho ninyo. Friend ko po yan sa FB. Pero siya po ang nagpakalat nitong litrato na ito, mga kababayan, na patunay na si Gutesa ay nakasama po nila sa pag-deliver ng maleta. Tapos ngayon, i-deny po ni Gutesa. Napakasinungaling po nitong mama na ito, mga kababayan. Hindi ho dapat na ito pinaniniwalaan. Tanga na lang po ang maniniwala sa mama na ito eh. Tanga na lang po ang maniniwala sa kanya. Sino man ang maniniwala sa kanya, yan yung mga natatakot na mabunyag ang mga amo nila o di kaya sila mismo na nakatanggap ng maleta. Di po ba, mga kababayan, Gutesa, kahit anong gawin mong recant, hindi na mababago yon at yon ang pagbabasihan pagdating ng araw na magkaipitan na. O ito pa, isa mga kababayan, no, itong attorney ni Martin Romualdez, Attorney Adi Fajardo, spokesperson of later Representative Martin Romualdez, holds a copy of the supplemental counter affidavit they are set to file with the Office of the Ombudsman while answering questions from the media during a press conference in Quezon City on Thursday. The supplemental counter affidavit contains sworn statements from 25 former drivers and security aides of former Representative Saldico, including a recantation statement from Orly Gutesa. Pinagsama-sama na yung mga affidavit, mga kababayan, at saka itong panibagong recantation statement ni Gutesa. Ito na po ang isa sa mga sinabi ni Gutesa. The statements seeks to deny any involvement of Romualdez in the alleged delivery of maleta, money, and the anomalous flood control project. Kita nyo na, mga kababayan, dininay na po ng lubusan ni Gutesa ang pagkakasangkot ni Romualdez sa flood control anomaly. Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Bata na ito ni Romualdez ngayon? Naambunan kaya ito ngayon ni Romualdez? Dumanas ng pananakot hanggang sa matakot, tinanggap na lang yung alok, at ayan, naglabas ng panibagong recantation statement. Walang bayag, mga kababayan? Duwag, walang bayag, bayaran kung totoo man na meron kang maleta, Gutesa, nakakaawa ka. Pagdating ng araw, maiipit ka. Hindi mo ba alam na di umano itong magpinsang Bongbong Marcos at Romualdez ay nagbabanggaan ngayon? Nasaang panig ka ngayon? Kung di ako nagkakamali, nasa panig ka ni Romualdez, Gutesa. Di ba halata naman? Dahil ayan, dininay mo na sangkot si Romualdez sa flood control anomaly. Dininay mo. Ay, hindi kasama si Romualdez dyan. hindi namin siya nadalhan ng maleta. Parang lumalabas na bata ka na ngayon ni Romualdez. Nag-aaway itong si Tambaluslos at itong pinsan niyang Bangag. Pagdating ng araw niyan, pwede kang gamitin ni Romualdez laban dito kay Bangag.
Baka isang araw, gawan ka na naman ng panibagong statement at ang masasabi mo na ay kasama na si Bangag. Aba, isa ka na sa hahabulin ni Bangag. Dalawa na kayo. Hahabulin ni Tambaluslos at ikaw. Ba't ka nagpagamit, sir? Sayang. Kung nanatili ka na lang sana sa mga kasamahan mong dating sundalo, di sana kahit papaano, yung bang kakampi mo, ang sambayan ng Pilipino, paniniwalaan ka. Di ba? Mga kababayan, wala, nagbago hindi mo napansin, Gutesa, na ang dinidiin din ngayon ng ombudsman ay si Romualdez. Gutesa, di mo napansin yan? Binabanatan ngayon, binabakbakan ngayon ng ombudsman, si Romualdez. Kinakasuhan, si Romualdez. Gustong ipakulong ng ombudsman, si Romualdez. Pero, kung na lang, tagal, puro kwento lang. Wala pa naman, di pa na umuusad. Nauna pa nga nakulong si Jinggoy, si Mike Defensor, at saka si Marcoleta. Di ba binabakbakan na ngayon si Romualdez ng ombudsman? Sino may utos ng ombudsman? Di yung nasa Palasyo Malacanang. Para hindi halata na ang Palasyo Malacanang ang maglalaglag kay Tambaluslos, si Boying ang bumabanat ngayon kay Tamba. Pero, syempre, may basbas po yan sa taas yata, mga kababayan. Di ba? May basbas sa taas. Itong si Boying, sige, ikaw na bahala magmaneho dyan kay Tambaluslos. Mahirap na, baka mamaya, maunahan pa ako dyan, ikanta ako dyan, impeachment ang pinabagsakan. Lagot ka, Gutesa. Isang araw, gagamitin ka, mas lalong gugulo buhay mo. Akala mo, safety ka na ngayon, wala ka ng kaso, may pera ka pa, nakakapasyal-pasyal ka kahit saan, nakakalipad ka. Pagdating ng araw, sasakit ulo mo. Kagaya nung 4 na bumaliktad. Kaya nga natitira ngayon, 14 na lang Yung 4 na bumaliktad, kakasuhan din sila ng plunder. Baka akala nila, ligtas na sila. May kinakaharap po silang kasong plunder, mga kababayan, pagdating ng araw. Haharapin nila yan. Lahat kayo, kayong 5 na nagpagamit sa mga politiko na yan, nako, may kalalagyan kayo. Mas delikado yung ginagawa ninyo ngayon kaysa sa mga ginagawa nitong 14 na natitira. Mas delikado. Hawak na kayo sa liig. Meron na silang alas. Meron ng alas sa inyo. Kayong 5, may alas na sa inyo kung sino man ang handler ninyo ngayon. Nakuhaan na kayo ng alas. Yun ang pagkakamali ninyo. Nagpagamit kayo, hinayaan yung hawakan ka sa liig. Kaya ngayon, hawak kayo sa liig. Baka nga isang araw, naku, delikado pa buhay nyo. Wag naman sana. Mag-iingat kayo. Tandaan nyo, kayong 5, galawang sindikato na ngayon. Kaya, kapag ka nagigipit ang sindikato, ang ilalaglag niyan, yung mga kuto na nakasampa sa sindikato. Kaya mag-iingat kayo. Okay. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po kay Inang Lenlen. Alam na po natin ang mga sinabi nitong si Inang Lenlen, mga kababayan, kay Bangag noong 2022 election na naglaban silang dalawa sa pagka-presidente. Di ba? Ang daming banat itong si Inang Lenlen, mga kababayan Tapos nung naging presidente na si Bangag, na nahimik na. Tapos kalaunan, bumisita na si Bangag doon kay Inang Lenlen. At kalaunan pa, mayroon ng mga 500 million pesos na abutan, mga kababayan. No? Ang dating Pangulong Duterte,
hindi po niya tinatantanan hanggang sa ngayon. Kung binabanatan niya si Tatay Digong nung nanunungkulan pa siya bilang Vice President ng bansa, panay ang paninira niya kay Tatay Digong pero hindi siya pinapatulan hanggang ngayon. Binabanatan niya pa rin, sinisisi niya pa nga eh. Dito sa bagong video niya, sinisi niya po ang dating Pangulong Duterte sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea, girian ng Pilipinas at China. Ipinagtanggol niya pa si Bangag, mga kababayan. O eto ho yung video. Panoorin po natin kung paano ipagtanggol ni Inang Lenlen si Bangag, mga kababayan. O eto na. Yung dating administrasyon, ang narrative niya na hindi natin ipupush yung desisyon kasi ayaw natin makipagyera. Which is, hindi yun yung issue. Kasi ang desisyon, nandiyan na. So sa akin, nagsayang tayo ng 6 years. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, fine-flex natin yung ating rights, but we should have done it 6 years ago. Hindi pala 6 years ago, 8 years ago. Diba? So sa akin, hopefully, ngayon na fine-flex natin, mas nasa tamang posisyon tayo. Pero sayang nung 6 na taon. Nung bagong-bago pa lang yung decision ng arbitration. O ayan, mga kababayan ha, mas maganda daw po ang treatment ng kasalukuyang administrasyon, itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Ayan. Pinupuri niya na po si Bangag, mga kababayan. Samantalang galit na galit siya nung nakaraang eleksyon nung tumakbo silang presidente, 2022 election. Pinupuri niya na ngayon. Ikaw ba naman, mabihira naman kayo. Mabigyan ka ng 500 million pesos, hindi mo pupurihin. Style mo, bulok, Inang Lenlen, wala ka rin palang pinagkaiba sa kasalukuyang presidente, pambihira ka. Tapos tatakbo ka na presidente sa 2028. Usap-usapan yan, mga kababayan eh. Tatakbo ka, mabuti. At lumabas tong video mo na ito. At least alam na ng mga tao. Alam na ng mga tao na parang magiging katulad ka rin ni Bangag kapag ka ikaw naging presidente. Kaya sa halalan 2028, iiwasan ka na ng mga dati mong kasamahang kakamping na ngayon ay patuloy na galit kay Bangag. Yung iba, nagbangag na rin sila. Naki-BBM na rin yung iba. Yung ibang matitino na mga kakamping, nanatili po kay Lenlen. Pero si Lenlen, wala na eh. Nagbangag na, mga kababayan eh. Ganun na sila ni Bangag eh. Kaya ayun, iniwan siya ng ibang mga kakamping. Yan po ang mga usap-usapan ngayon. Yung ibang kakamping, lumayas na sa kanya. Wala na po natitira. Ay, mayroon man natitira sa kanya, pero iilan na lang po. Kasama niya na ngayon yung mga pula. Po ba? O ito pa, isang balita, mga kababayan. Tungkol po ito sa pinakabagong lumabas po na survey ni Junior Bangag at ni VP Inday Sara, mga kababayan. Tungkol po ito sa kanilang performance assessment, mga kababayan, na inilabas po ng isang survey firm. Itong WR po, mga kababayan, Philippine Public Opinion Monitor, mga kababayan, performance assessments. Ayan, nakikita nyo naman, di po ba? Kay President Bongbong Marcos, mga kababayan, ang kanyang satisfaction rating po, kung gaano karaming mga Pilipinong nagugustuhan pa ang kanyang pamumuno, satisfied pa sa kanyang pamumuno, 38% na lang. Paliit po na paliit. Satisfaction 38, 36, yan. 36% na lang. Yung kanyang dissatisfaction po, mga kababayan, 55%. Wag na po natin basahin yung insure. 10% lang naman yan. Kabaliktaran po, ang nangyari,
Ang dissatisfaction ni Bangag, 55%, samantala kay BP Inday, mga kababayan, satisfaction niya ito 55% po. Ang layo. 36 kay Marcos, yung kanyang satisfaction Kay BP Inday Sara, 55% ang kanyang satisfaction. Ang dissatisfaction ni Inday, 35. Pero, ang dissatisfaction ni Marcos, 55. Nagpantay yung dissatisfaction ni Marcos at satisfaction ni BP Inday. Wala na. Junior, hindi na po satisfied sa'yo ang mga Pilipino. Bagsak na po, sir. Ayaw nyo pa rin po bang pakinggan ang mga survey na lumalabas? Mga tao po ang may kagustuhan yan. Mga respondent na napagtanungan itong isang survey firm na ito, hindi naman po nila ito gawa-gawa. Hindi po din po sila pwede, hindi sila pwedeng gumawa-gawa lang ng isang survey na walang mga totoong respondent. Meron yan, Junior. Hindi sila pwedeng magsinungaling. Ayan lagapak na naman ang satisfaction ratings mo. Hindi ka ba nahihiya? Ang pangalawang pangulo laging mataas. Ang manhid-manhid mo naman. Mahiya ka naman. Medyo sabagay, tiisin mo na lang yung kahihiyan. Malapit na rin naman matapos yung termino mo no? Tiisin mo na lang, sir. Kaysa naman sa masabihan ka na umurong sa laban kahit hindi na kayang lumaban. Umurong sa laban ng pagiging presidente ng Pilipinas kahit na parang hindi naman presidente ng Pilipinas. Presidente ba yan? Hindi nga marunong magpresidente. Ultimo baha, hindi nga kayang resolbahin. Idadaan na lang sa pagsisinungaling para yung mga tanga na mga tagasunod niya maniwala. Sasabihin na lang na noon hanggang liig yung baha, ngayon hanggang tuhod na lang. Baha pa rin, tanga. Hindi na daw taga-liig. Yung baha, hindi daw tulad na noon puro baha. Ang baha hanggang liig. Yung tuhod na lang. Anong pinagkaiba sa liig at tuhod? Parehas pa rin baha, tanga. Bunsa lang kung sinabi mo, noon, sa panahong Duterte, hanggang liig ang baha. Ngayon, wala na. Baka dagukang ka na. Baha pa rin parehas yan. Pabira ka, di ba? Bangag nga Ano asahan nyo sa mama na yan? Bangag nga bangag din ang mga sasabihin yan, mga kababayan. Ito pa, isang balita huli, mga kababayan. For the record lang po ito Alam na ho ninyo. Mainam na pong meron tayong ganitong video na gagawin para hindi po nawawala ang mga totoong nangyari sa ating bansa. Ayon po ito sa Inquirer.net, mga kababayan, inilabas po nila ang mga school violence incident sa ating bansa. Ito po ang sabi, school violence incident in the Philippines, mga kababayan, napakarami na pala. Ito, basahin natin, mga kababayan, Noong June 16, 2026, sa General Trias, Cavite, mga kababayan, naganap po ang isang school stabbing, mga kababayan. Tapos, noong June 19 naman po, mga kababayan, 3 araw lang ang nakalipas pagkatapos sa General Trias, Cavite. Sa Cavite City naman po, sa Cavite National High School. Yung una kong binasa, sa may Bethel Academy ho yun, na school stabbing din po ang nangyari. Pagka June 19, Cavite National High School, Cavite City, mga kababayan,
school stabbing pa rin po. Nakikita niyo naman po June 22, 2026 pa rin po. Ang dami nito, puro June, mga kababayan. Sa Tacloban City, sa San Jose National High School, school shooting naman po ito, mga kababayan. June 23, isang araw lang po ang nakalipas, 22, ang nangyari sa Tacloban na school shooting. June 23, kinabukasan. Nako, sa San Carlos City, Negros Occidental, mga kababayan, outside the Julio Ledesma National High School, school stabbing pa rin po, mga kababayan. Pagka June 26, 2026, 3 araw pa rin po ang nakalipas, matapos po sa San Carlos City. Sa may Silang Cavite pa rin po, mga kababayan, outside Emilia, Ambalada, Poblete Integrated High School, Silang Cavite, school stabbing pa rin po, mga kababayan. Pagka June 26 po, mga kababayan, grabe na ito. Sunod-sunod, ang June. Ay 29, una, di ba, June 26, sumunod ito. June 29, 2026, mga kababayan, Bacolod City, outside Sumag National High School, school stabbing pa rin. July na tayo. July 1, 2026, Zamboanga City, Cabaluay National High School, school stabbing. Okay. July 6, 5 araw makalipas makatapos po sa Zamboanga City, outside Emilia Ramos National High School sa Davao City, school stabbing din po, mga kababayan. Ito pa, August 18, at ito na po ang pinakabago, August 18, 2026, Ateneo de Zamboanga University Junior High School, Zamboanga City, school shooting, mga kababayan. Yan po ang mga nangyayaring karahasan sa loob at labas ng eskwelahan na ang suspect po ay mga minor de edad na mga mag-aaral. Kawawang Pilipinas. Nag-iba lang ang DepEd Secretary, nangyari na ang mga ganire. Samantalang noong panahon ni BP Inday Sara, siya pa ang DepEd Secretary, wala ho tayong mga naririnig na babalita ang ganito, mga kababayan. Dahil nagagamit po ng husto, ng tama, ang confidential fund o ang intelligent fund ng OBP, mga kababayan. Kaya ito naiwasan, ginamit ng tama ang Intel Fund. Ngayon, kamusta? Ang Intel Fund ng Pangulo nagagamit ba? Baka binulsa. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.